3, 2, 1. Good day po sa inyong lahat mga ka-Bugs TV, at ngayong araw po ay magre-review po muli tayo ng motor mula po sa Yamaha. Ang isa sa pinagmamalaki nila, walang iba kundi ang Sniper 155R. At sa video po na ito mga ka-Bugs TV ay malalaman natin ang kanyang specification, features, pati na rin ang kanyang SRP at installment. Kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At huwag na nga natin itong patagalin mga ka-Bugs TV at umpisahan na natin sa kanyang displacement dahil meron itong 155cc at ang kanya namang fuel tank capacity ay nasa 5.4 liter. Pagdating sa kanyang maximum torque ay meron itong 14.4 Newton meter at ang kanyang number of strokes ay nasa 4 stroke. Meron naman itong valve per cylinder mga ka-Bugs TV na 4 at ang kanyang valve configuration ay single overhead cam. Pagdating sa kanyang lubrication system ay naka-wet sump ito at ang kanyang bore stroke mga ka-Bugs TV ay meron itong 58mm by 58.7mm at ang kanyang RPM at maximum torque ay nasa 8,000 RPM. Dumako naman tayo sa kanyang maximum power dahil meron itong 17.8 horsepower at ang kanya namang drive type ay naka-chain drive ito at ang kanyang number of cylinder mga ka-Bugs TV ay meron siyang 1 at ang kanyang injection type syempre fuel injection at ang kanyang fueling system ay naka-liquid cooled ito at exhaust pipes niya mga ka-Bugs TV ay naka-single exhaust. At hindi lang yan, pagdating sa kanyang RPM at maximum power ay nasa 9,500 RPM ito. Pagtapos mga ka-Bugs TV ng kanyang pangmalakasang engine and performance, puntahan naman natin ang kanyang dimension at heto na nga ang kanyang category dahil naka-map ito. Pagdating sa kanyang oil tank capacity ay meron itong 1.10 liter at ang kanyang seat height ay nasa 795mm. Pagdating sa kanyang curve weight ay nasa 121 kg. Pagdating naman sa kanyang ground clearance ay nasa 150mm. Puntahan naman natin ang kanyang width na nasa 665mm. Pagdating naman sa kanyang length ay nasa 1,975mm at ang kanyang wheelbase mga ka-Bugs TV ay nasa 1,290mm at ang kanyang height ay nasa 1,085mm at pagdating sa kanyang seating capacity ay syempre pang dalawahan ito. At heto na nga ang kanyang fuel and ignition. Pagdating sa kanyang ignition system ay naka TCI ito at ang kanyang start option syempre electric at meron din siyang kick. Pagdating sa kanyang fuel type ay naka gasoline mga ka-Bugs TV. Pagtapos yan mga ka-Bugs TV ay puntahan naman natin ang kanyang chassis and suspension. Pagdating sa kanyang rear suspension ay naka swing arm ito at ang kanya namang front suspension ay naka telescopic fork. Pagtapos mga ka-Bugs TV niyan ay puntahan naman natin ang kanyang wheels and tires. Pagdating sa kanyang front wheel size ay naka R17 ito. Same lang din na kanyang rear wheel size na naka R17 at heto na nga ang kanyang tire type na naka tubeless. Yan ang kinagandahan sa mga gulong ng motorcycle pag naka tubeless na mga ka-Bugs TV. At heto na nga ang sukat ng kanyang rear tire na nasa 120 by 70 R17 at ng kanya namang front tire mga ka-Bugs TV ay nasa 90 by 80 R17. Pagtapos niyan mga ka-Bugs TV, dumako naman tayo sa kanyang gear in transmission. Heto na nga ang kanyang gearbox na naka 6 speed at ang kanyang transmission type ay manual. Pagtapos na mga ka-Bugs TV, ang kanyang electrical naman, pagdating sa kanyang battery voltage ay naka 12 voltage ito. Diba napakatindi at busog na busog sa kanyang specification ng motor na ito. At hindi lang yan, puntahan naman natin mga ka-Bugs TV ang kanyang features at heto na nga, umpisahan na natin sa kanyang safety and security dahil hindi mawawala dyan ang kanyang pass switch. Syempre naka engine check warning din ito, meron yan at sleeper clutch. At pagdating sa kanyang riding modes ay naka street naman ito.
Pagtapos niyan mga kabags TV, puntahan naman natin ang kanyang console. Pagdating sa kanyang odometer, naka-digital ito. Same lang din mga kabags TV ng kanyang fuel gauge na naka-digital. At heto na rin ang kanyang speedometer, naka-digital na rin mga kabags TV. At hindi rin mawawala dyan ang kanyang trip meter, tachometer, at syempre ang kanyang display screen. Pagtapos niyan mga kabags TV, punta tayo sa kanyang brake system. Pagdating sa kanyang front brake ay naka-disc ito. Same lang din ang kanyang rear brake mga kabags TV na naka-disc din. Heto naman tayo sa kanyang chassis and suspension. Dating sa kanyang seat type ay naka-dual straight ito at ang kanyang body frame type ay syempre backbone. At syempre hindi mawawala dyan ang kanyang side wings. Check na check yan sa motor na ito mga kabags TV. Pagtapos nyan, puntahan naman natin ang kanyang electrical at heto na nga ang kanyang tail lamp na naka-LED na. Same lang din ang kanyang headlamp na naka-LED na rin mga kabags TV. At hindi mawawala dyan ang kanyang adjustable headlights, accessory outlet at indicator light. O diba, napakatindi at hindi magpapahuli pa rin talaga itong ating sniper. Kung Yamaha lover ka at gusto mo ng underbone na pangmalakasan, matindihan at pangmalupitan, ito yung marirecommend ko sa iyo, ang Sniper 155R. At pagdating na nga sa kanyang presyo mga kabags TV, puntahan na natin ang kanyang SRP dahil ang kanyang price ay nagkakahalaga ng 123,900 pesos mga kabags TV. Hindi lang yan, bukod sa kanyang cash system, pwede ka rin ditong mag-installment at pwede kang mag-down payment ng nasa 6,195 pesos. Pagdating sa kanyang 1 year ay meron kang monthly na nasa 13,112 pesos. At hindi lang yan, pagtapos yan meron din tayong 2 years na nasa 7,917 pesos. At ang kanyang 3 years, syempre nagkakahalaga naman ito ng 6,247 pesos. O diba mga kabags TV, napakaganda at sulit na sulit ang motor na ito, pakatibay na ito. Kung nagbabala ka na kumuha ng motor na ito, ay kayang-kaya mo yan, walang imposible dyan. Hanggang dito na lang po muna mga kabags TV ang ating video, at sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan ay subscribe na po kayo sa akin channel and click the notification bell for more upcoming videos. At muli, ito po si Bags TV, salamat po.